Isang buhay na bangkay. Iyan ang tingin nila sa akin. Isang piraso ng karne na naghihintay na lamang mabulok sa ibabaw ng marangyang kama. Habang ang aking magandang asawa ay humahalakhak sa kabilang silid. Kasiping ang lalaking kumuha sa posisyon ko. Hindi niya alam na ang bawat patak ng luha ko ay nagiging lason na uubos sa kanila. Roberto, pirma mo lang ang kailangan ko. Pagkatapos ay malaya ka na sa mundong ito. Ang bulong niya sa gitna ng amoy ng mamahaling pabango at pagtataksil. Pero sa dilim, isang mainit na kamay ang humawak sa akin. Isang tinig na puno ng malasakit ang nagpaalala sa akin na may dahilan pa para lumaban. Sino ang tunay na demonyo sa likod ng malaanghel na mukha at hanggang kailan mananatiling nakasara ang aking mga mata bago ko tuluyang wasakin ang kanilang huwad na paraiso. Sawa na ako sa amoy ng gamot at sa mukha mong walang buhay, Roberto. Kung hindi mo lang sana hawak ang mga pirma para sa yaman ng mga sterling, matagal na kitang ipinaanod sa kalsada na parang basurang walang silbi. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Dorothy sa gitna ng malamig na katahimikan ng silid ay tila mga laslas ng patalim sa natitirang piraso ng puso ni Roberto. Nakahiga siya roon. Tila isang rebultong gawa sa marmol, walang kakayahang igalaw kahit ang dulo ng kanyang daliri. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kisame, ngunit sa ilalim ng mga talukap na yon ay isang dagat ng pighati ang nagngangalit. Sa kabilang banda, bago pumasok si Dorothy, buong umaga na pinilit ni Roberto na pakilusin ang kanyang katawan. Inubos niya ang bawat hibla ng kanyang lakas para lamang sa isang munting layunin, ang mahawakan ang kamay ng kanyang mapapangasawa sa araw mismo ng kanilang 3 anibersaryo. Isang munting kahon ng pelus na naglalaman ng singsing na pinasadya pa niya sa Paris bago ang aksidente, ang mahigpit na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Akala niya, ang kanyang kunwaring kapansanan ay magsisilbing kanlungan ng kanilang katapatan. Ngunit ito pala ay naging salamin na naglantad sa karumaldumal na anyo ng babaeng kanyang pinahalagahan. Don't look at me with those dead eyes, Roberto. Nakakasuka ka. Dagdag pa ni Dorothy habang marahas na pinapahid ang kanyang lipstick gamit ang mamahaling panyo na regalo rin ni Roberto. Inaasahan mo bang magpapakasakit ako sa pag-aalaga sa isang lalaking hindi man lang makatayo para yakapin ako? You're just a vegetable now. Isang halamang nakatanim sa mamahaling kama, naghihintay na lang mabulok. Tumalikod ang babae. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay tila mga martilyong nagpapako sa kabaong ng kanilang pag-ibig. Nang sumara ang pinto, nang may kalakasan, ang hangin sa silid ay tila naging lason. Naiwang mag-isa si Roberto sa dilim ng kanyang sariling katawan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa langit kung bakit ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ang siya ring unang kukuha nito sa paraang pinakamasakit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin. Isang paalala na siya ay buhay pa, ngunit unti-unti nang pinapatay ng pagtataksil. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa isang paraang kakaiba, marahan, tila may pag-aalinlangan at puno ng pag-iingat. Pumasok ang isang babaeng nagngangalang Sarah. Hindi siya suot ang mga mamahaling hiyas ni Dorothy at ang amoy niya ay hindi ang matapang na pabango ng mga elitista, kundi ang bampira ng sariwang sabon at bahagyang amoy ng pulbos. Siya ang bagong unit na ipinadala ng ahensya, isang estrangherong pumasok sa kanyang impyerno. Magandang gabi po, Sir Roberto, bulong ni Sarah. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Pasensya na po at medyo madilim dito. Hayaan niyo po, liliwanagan natin ng kaunti. Hindi sumagot si Roberto, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil kailangan niyang panindigan ang kanyang pagkukunwari. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang mainit na basang tela sa kanyang noo.
Hindi ito ang marahas na paglilinis na ginagawa ng ibang nurse na madalas magreklamo sa kanilang pagod. Napansin ni Sarah ang maliliit na butil ng pawis sa pilipisan ni Roberto. Alam ko pong naririnig niyo ako, patuloy ni Sarah habang maingat na nililinis ang mga braso ni Roberto. Huwag po kayong mag-alala, nandito na ako. Hindi ko po kayo pababayaan na mag-isa sa dilim. Sa labas po, napakaganda ng buwan, sana ay nakikita niyo rin ito. Habang dinadama ni Roberto ang pag-aalaga ni Sarah, isang matinding kaibahan ang sumampal sa kanya. Bakit ang isang taong hindi niya kilala ay kayang magbigay ng init, samantalang ang babaeng binalak niyang pakasalan ay ang siyang naghatid sa kanya sa lamig ng kamatayan? Sa bawat pagpunas ni Sarah, tila binubura nito ang mga bakas ng lason na iniwan ni Dorothy. "Sir, may nakita po ako sa ilalim ng unan niyo," sabi ni Sarah nang bahagyang iangat ang ulo ni Roberto para ayusin ang sapin. Nakita niya ang maliit na kahon ng pelus. "Napakaganda nito. Para po ba ito sa asawa niyo? Napakaswerte niya po dahil sa kabila ng lahat, iniisip niyo pa rin ang kasiyahan niya." Isang mapait na ngiti ang hindi maipakita ni Roberto sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay umiiyak sa hapdi. Kung alam lang ni Sarah na ang swerteng tinutukoy niya ay isang sumpa para kay Roberto. Kung alam lang niya na ang kahong iyon ay simbolo ng isang pangarap na dinurog na ng katotohanan. Habang maingat na inaayos ni Sarah ang kumot ni Roberto, isang munting patak ng tubig ang bumagsak sa kamay ng lalaki. Hindi iyon galing sa basang tela. Galing iyon sa mga mata ni Sarah. "Pasensya na po, sir. Naalala ko lang po ang tatay ko sa inyo." Hikbi ng dalaga habang mabilis na pinapahid ang kanyang mga mata. "Gusto ko lang pong malaman nyo na kahit ano pang sabihin nila, tao pa rin kayo. May pakiramdam. At dito sa loob ng kwartong ito, hindi kayo mag-isa." Nang muling bumalik ang katahimikan at lumabas si Sarah para kumuha ng bagong tubig, naiwan si Roberto na may isang katanungang tila isang mitya sa kanyang diwa. "Hanggang kailan ko kayang manatiling bulag at bingi sa harap ng mga taong unti-unting kumukuha ng aking hininga? At hanggang kailan ko kayang itago ang aking pagkatao sa harap ng kaisa-isang kaluluwang tila nakakakita sa tunay kong halaga?" Bakit mo ginagamit ang mamahaling telang yan sa isang lalaking amoy lupa na? Sayang lang ang Egyptian cotton na yan sa kanya, Sarah. Isang basahan na lang ang gamitin mo dahil wala na rin naman siyang pinagkaiba sa isang gamit na sira. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid ni Roberto. Pumasok ang matanda na halos magningning sa dami ng alahas sa katawan habang ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kanyang magiging manugang. Marahas niyang hinablot ang malambot na tuwalya mula sa kamay ni Sarah, ang bagong nurse na tila laging nakayuko sa takot. "Pero ma'am, kailangan po ng balat ni Sir Roberto ang malambot na tela para hindi po siya magkaroon ng sugat sa likod." Mahinang paliwanag ni Sarah. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng kama. "Sugat? Sarah, makinig ka sa akin." Lumapit si Doña Esmeralda. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. "Huwag kang magmalinis. Narito ka lang para magtrabaho, hindi para maging tagapagligtas. Ang lalaking yan ay isang buhay na bangkay. Ang perang ginagastos namin sa mga telang iyan ay dapat sana ay napupunta sa mas mahahalagang bagay tulad ng mga bagong koleksyon ng alahas ni Dorothy. Huwag mong sayangin ang resources ng pamilyang ito sa isang taong wala nang ibabalik sa amin." Nakahiga si Roberto. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang bilangguan ng galit. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat insulto na tila mga batong ipinupukol sa kanya. Ito ang babaeng tinawag niyang ina noong mga panahong masagana pa siya. Ito ang pamilyang tinulungan niyang makabangon mula sa pagkakabaon sa utang.
Ngunit ngayong siya ang nangangailangan, tila isa na lamang siyang basurang itinatapon sa sulok. Ilang sandali pa ay pumasok si Dorothy. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng awtoridad. May hawak siyang ilang piraso ng papel at isang pluma. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng pag-ibig para kay Roberto, ay naging malamig at walang pakiramdam. Sarah, bago mo ipagpatuloy ang trabaho mo, pirmahan mo ito. Utos ni Dorothy habang inilalapag ang mga papel sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ni Roberto. Iyan ay isang confidentiality agreement. Anumang makita mo sa loob ng bahay na ito, anumang marinig mo, ay hindi dapat makalabas. Kapag nalaman kong nagchismis ka sa labas tungkol sa kalagayan ni Roberto o tungkol sa amin, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Tahimik na kinuha ni Sarah ang pluma. Ramdam ni Roberto ang bigat ng hininga ng dalaga. Alam niyang natatakot si Sarah, ngunit wala siyang magawa, kundi ang makinig. Matapos pumirma, lumapit si Dorothy sa kanya. Hinawakan ang kanyang pisngi, ngunit walang init ang kanyang palad. Alam mo, Roberto, maswerte ka pa rin, bulong ni Dorothy. Ang kanyang boses ay tila isang kanta ng demonyo sa kanyang tainga. Dahil sa laki ng iyong life insurance, hindi mo na kailangang mag-alala para sa amin. Kahit mamatay ka bukas, mabubuhay kami ni Mama ng parang mga reyna sa loob ng 3 habang buhay. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang lumaban. Mas madali para sa ating lahat kung bibitaw ka na. Pagkatapos ay humalakhak ang mag-ina. Isang tunog na tila mga basag na kristal na naglalaglagan sa sahig. Lumabas sila ng silid. Iniwan ang isang mabigat na atmosfera na tila semento na dumadagan sa dibdib ni Roberto. Nang masiguro ni Sarah na wala na ang mag-ina, mabilis siyang lumapit sa kanyang bag at kinuha ang isang maliit na lalagyan. Nilapitan niya si Roberto at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sir, hindi po nila kayo binigyan ng sapat na pagkain kanina. Bulong ni Sarah habang binubuksan ang lalagyan na may lamang nilugaw na may hinimay na manok at gulay na maingat niyang dinurog para madaling malunok. Ito po ang baon ko dapat para sa hapunan, pero mas kailangan niyo po ito. Pasensya na po kung ganito lang, pero punong-puno po ito ng sustansya. Maingat na isinubo ni Sarah ang pagkain kay Roberto. Ramdam ng lalaki ang init ng pagmamalasakit sa bawat subo. Ang simpleng nilugaw na yon ay mas masarap pa sa pinakamahal na putahe sa pinakamarangyang restaurant na napuntahanan niya. Ito ang pagkain ng katapatan. Habang kumakain, naramdaman ni Roberto ang isang matinding pangako sa kaniyang sarili. Hindi niya hahayaang madamay ang mabuting pusong ito sa kaniyang paghihiganti. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog. Mula sa ibaba, narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng mansyon. Sinundan ito ng marahas na pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Isang lalaking may dalang leather na bag at nakasuot ng formal na Amerikana ang pumasok. Ang kaniyang mga hakbang ay mabigat at puno ng masamang balita. Nandito na ang abogado, Dorothy. Narinig ni Roberto ang boses ni Doña Esmeralda mula sa pasilyo. Handa na ang bagong testamento. Kailangan na lang natin ang pirma ng asawa mo bago tuluyang maging huli ang lahat. Nanigas ang buong katawan ni Roberto. Alam niyang hindi siya pipirma, ngunit paano kung pilitin siya? O paano kung gumamit sila ng dahas sa harap ni Sarah? Ang kaba sa kaniyang dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang ritmo, habang ang anino ng abogado ay unti-unting lumalaki sa pintuan ng kaniyang silid. Ang bawat bulong ng hangin sa labas ng bintana ay tila mga kaluluwang humihingi ng katarungan, ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging maririnig ay ang mahina at pagod na paghinga ng isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Habang ang buong mansyon ay nababalot ng tensyon
Dahil sa presensya ng abogadong kasabwat ni Dorothy, si Sarah ay nanatili sa tabi ni Roberto. Hawak niya ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig. Sa kabila ng banta ni Doña Esmeralda, hindi niya magawang ituring na gamit lamang ang lalaking nasa harap niya. Para kay Sarah, ang bawat sugat sa balat ni Roberto ay salamin ng mas malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Alam niyo po, si Roberto, simula ni Sarah habang maingat na pinupunasan ng mga kamay ng lalaki, kamukhang-kamukha niyo po ang tatay ko. Noong huling mga araw niya, ganyan din po ang kaniyang mga mata. Malalim, tila may gustong sabihin pero hindi magawa. Namatay po siyang hawak ang kamay ko, humihingi ng tawad dahil wala siyang maiiwang yaman sa amin. Tumigil sandali si Sarah. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa mga gunitang pilit niyang ibinabaon. Sabi ko sa kanya, "Tatay, hindi ko kailangan ng ginto. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig na itinanim niyo sa puso ko. Iyan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, pinipili kong maging mabuti kahit na ang mundo ay tila gustong saktan ako." Naramdaman ni Roberto ang bawat salitang binitawan ni Sarah. Ang bawat pangungusap ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kaniyang nanlalamig na diwa. Sa loob ng maraming taon, pinalibutan siya ng mga taong ang tanging nakikita ay ang kaniyang bank account. Ngunit ang babaeng ito, ang unit na tila walang halaga sa mata ng kaniyang asawa, ang kaisa-isang nakakita sa kaniyang pagkatao sa gitna ng kaniyang pinakamahina na sandali. Ang kadiliman sa silid ay tila naging mas malambot nang magsimulang humuni si Sarah. Hindi ito isang ordinaryong kanta. Ito ay isang lumang kundiman, isang himig na puno ng pait at tamis ng pag-ibig. Ang kaniyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng tuyot na lupa. Ang melody ay walang kasamang instrumento. Ngunit ang bawat nota ay tila yumayakap sa puso ni Roberto, nagdadala ng mga alaala ng kaniyang kabataan bago pa siya naging alipin ng teknolohiya at pera. Sa gitna ng awit na yon, isang himala ang nangyari sa ilalim ng mga kumot. Ang kanang hintuturo ni Roberto ay bahagyang kumisay. Isang maliit na paggalaw, halos hindi mapansin, ngunit para sa kanya, ito ay isang pagsabog ng lakas. Habang inaayos ni Sarah ang gilid ng kaniyang damit, malapit sa kamay ni Roberto, ang daliri ng lalaki ay bahagyang sumagi sa tela ng kaniyang uniforme. Isang munting koneksyon, isang tahimik na sigaw ng pasasalamat. Ngunit si Sarah, na abala sa pag-aayos ng gamit, ay hindi ito napansin. Ipinagpatuloy niya ang kaniyang kanta hanggang sa dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa paligid. "Sana po ay naging panatag ang loob niyo sa kanta ko, sir." Bulong ni Sarah habang itinatabi ang palanggana. "Magpahinga na po kayo. Babantayan ko po kayo." Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winasak ng marahas na pagbukas ng pinto. Ang ilaw sa kisame ay biglang bumukas, nagdudulot ng hapdi sa mga mata ni Roberto na nasanay na sa dilim. Pumasok si Dorothy, may hawak na baso ng champagne, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang tuwa. "Get ready, Sarah," bungad ni Dorothy. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Bukas ng gabi, magkakaroon tayo ng malaking okasyon dito sa mansyon. Magkakaroon ng party." Nagtaka si Sarah. "Party po? Para po ba sa mabilis na paggaling ni Sir Roberto?" Isang malakas at mapang-asar na tawa ang pinakawalan ni Dorothy. Lumapit siya sa kama at dinampian ng kanyang labi ang noo ni Roberto. Isang halik na tila lason sa pakiramdam ng lalaki. "Gunggong ka ba, Sarah? Bakit ako magpapaparty para sa isang bangkay?" Lumingon si Dorothy kay Roberto na may ngising tagumpay. "Ito ay para sa aming engagement party ni Enrico. Dito mismo sa bahay na ito, sa harap ng asawa ko, ipapakita ko sa buong mundo kung sino ang tunay na lalaki sa buhay ko. At ikaw, Sarah, siguraduhin mong nakabihis ng maayos ang alaga mo."
Gusto kong panoorin niya ang bawat segundo ng aking kaligayahan habang siya ay nakaratay sa kanyang sariling dumi. Ang baso ng champagne ay itinaas ni Dorothy bilang pagpupugay sa kanyang sariling kasamaan. Habang lumalabas siya ng silid, ang tunog ng kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, nag-iiwan ng isang matinding pait sa hangin. Naiwang nakatitig si Sarah sa pintuan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa sobrang galit at awa. Samantala, sa ilalim ng kumot, ang kamay ni Roberto ay unti-unting humihigpit. Ang apoy ng paghihiganti, na dati ay isang munting ningas lang, ay naging isang dambuhalang sunog na handang tumupok sa lahat ng dumi sa loob ng mansyong yon. Hello. Ang bawat pintig ng malakas na musika mula sa ibaba ay tila isang suntok sa dibdib ni Roberto. Ang mansyon, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang dambuhalang kabaong na gawa sa ginto at semento. Nararamdaman niya ang panginginig ng sahig sa bawat hakbang ng mga panauhing nagsasaya habang siya ay nakaratay sa dilim. Pinapakinggan ang malakas na tawanan ni na Dorothy at Enrico sa kabilang panig ng pinto. Tingnan mo sila, Roberto. Bulong ni Dorothy nang bigla itong pumasok sa silid. Hila-hila si Enrico na may hawak na bote ng mamahaling alak. Ang lahat ay narito para sa amin. Ang lahat ay nakakalimot na sa pangalan mo. Para sa kanila, ikaw ay isang anino na lamang ng nakaraan. Humalakhak si Enrico, isang tunog na puno ng kapalaluan. Huwag kang mag-alala, Sterling. Aalagaan ko ng mabuti ang kumpanya mo. At ang asawa mo, masarap palang mamuhay sa pawis ng iba. Nakahiga si Roberto, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, sapat lamang para makita ang malaswang pagdidikit ng dalawa sa paanan ng kanyang kama. Ang kanyang dugo ay tila naging kumukulong putik sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng kanilang paghalakhak, pumasok si Sarah na may dalang tray ng gamot. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. "Excuse me po, Ma'am Dorothy." Mahinang wika ni Sarah. "Kailangan na pong uminom ng gamot ni Sir Roberto at kailangan ko rin pong linisin ang kanyang dextrose." Lumingon si Dorothy. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa istorbo. "Hindi mo ba nakikitang may bisita ako, Sarah? At ikaw, bakit narito ka pa sa itaas? Kulang kami ng magsisilbi ng alak sa ibaba. Iwanan mo yan at bumaba ka na. Maglingkod ka sa mga panauhin ko." Umiling si Sarah ng may paggalang ngunit may paninindigan. "Pasensya na po, ma'am. Pero ang trabaho ko po ay ang alagaan ng pasyente. Hindi po ako kasambahay o tagasilbi ng alak. Delikado po kung mahuhuli ang oras ng gamot ni Sir." Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dorothy. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sarah, kinuha ang baso ng pulang alak mula sa kamay ni Enrico at walang babalang itinaas ito. Ang pulang likido ay dumaloy mula sa baso. Tila dugo na bumasa sa malinis na puting uniforme ni Sarah. Mula sa kanyang buhok, pumatak ang alak sa kanyang mukha, hanggang sa mabasa ang tray na kanyang hawak. Hindi kumibo si Sarah. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa sobrang pagtitimpi, habang ang alak ay patuloy na pumapatak sa sahig, lumilikha ng isang maruming mantsa sa mamahaling alpombra. "Ayan, ani Dorothy." Ang boses ay puno ng kamandag. "Ngayon, mukha ka ng basahan na nababagay sa silid na ito. Kapag sinabi kong sumunod ka, sumunod ka. Huwag mong kakalimutan na ako ang nagpapakain sa'yo." Tumalikod ang magkasintahan habang tumatawa. Iniwan si Sarah na basang-basa at hiyang-hiya sa gitna ng silid. Nang mawala sila, dahan-dahang binitawan ni Sarah ang tray at napaupo sa gilid ng kama. Ang kaniyang mga luha, na kanina pa niya pinipigilan, ay tuluyan ng humulagpos at humalo sa pulang mantsa sa kanyang damit. "Pasensya na po, Sir Roberto." Hikbi ni Sarah habang pilit na pinupunasan ang kanyang mukha.
gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Pasensya na po kung nakikita niyo akong ganito. Ang sakit lang po, sir. Ang sakit-sakit po. Sa ilalim ng kumot, ang puso ni Roberto ay tila isang tambol na sasabog na sa galit. Bawat hikbi ni Sarah ay tila isang latay sa kanyang kaluluwa. Pangako, Sarah, wika ni Roberto sa kanyang isipan. Ang bawat patak ng alak na yan ay papalitan ko ng ginto. At ang bawat luhang ibinuhos mo para sa akin ay pagbabayaran nila ng kanilang buong buhay. Ilang minuto ang lumipas nang lumabas si Sarah para magpalit ng damit. Naiwan si Roberto sa silid nang may marinig siyang bulungan sa labas ng pinto. Ang boses ay kina Dorothy at Enrico. Masyadong matigas ang ulo ng nurse na yon, Dorothy. Ani Enrico, ang boses ay seryoso at madilim. Masyado siyang mapagmasid. Baka makita niya ang mga gamot na ipinapalit natin sa bitamina ni Roberto. Kailangan na nating kumilos. Huwag kang mag-alala, sagot ni Dorothy. Ang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng kamatayan. May plano na ako. Sa susunod na linggo, pagkatapos nating makuha ang huling pirma sa abogado, hindi na natin kailangan ang nurse na yon. At hindi na rin natin kailangan ang asawa ko. Isang aksidente lang ang kailangan, Enrico. Isang aksidente na magtatapos sa lahat ng ingay sa bahay na ito. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Roberto. Isang plano ng pagpatay. Hindi lang siya ang nasa panganib, kundi pati na ang kaisa-isang taong nagmalasakit sa kanya. Ang oras ay unti-unti nang nauubos at ang anino ng kamatayan ay dahan-dahan nang bumabalot sa mansyon ng mga Sterling. Hindi ako susuko sa inyo, si Roberto. Kahit sabihin nilang wala ng pag-asa, naniniwala akong naririnig niyo ako at naniniwala akong lalaban kayo. Ang tinig ni Sarah ay may dalang kakaibang liyab sa gitna ng malamig na umaga. Matapos ang gabing puno ng pangungutya at pagbuhos ng alak, bumalik siya sa silid ni Roberto na tila walang nangyaring masama. Ang kaniyang uniforme ay muling naging maputi at malinis, ngunit ang kaniyang mga mata ay may bakas ng puyat at pagtitimpi. Dahan-dahang hinawakan ni Sarah ang kanang kamay ni Roberto. Nagsimula siyang magsagawa ng physical therapy, isang bagay na ipinagbawal ni Dorothy dahil sayang lang daw sa oras. Ngunit para kay Sarah, ang bawat pag-unat ng kalamnan ni Roberto ay isang panalangin. Ang amoy ng langis na panhilot ay humalo sa hangin. Nagbibigay ng pakiramdam ng isang tahanan sa halip na isang silid sa ospital. Sabi ng doktor, wala na raw po kayong nararamdaman. Pero mali sila. Pulong ni Sarah habang maingat na minamasahe ang bawat daliri ng lalaki. Nararamdaman ko po ang tibok ng puso nyo. Malakas po ito. May galit, pero may buhay. Sa ilalim ng kaniyang balat, ramdam ni Roberto ang bawat haplos ni Sarah. Isang kuryente ng pag-asa ang dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Pinilit niya ang kaniyang buong konsentrasyon. Ang kaniyang isip ay tila isang komander na nag-uutos sa isang hukbong matagal nang natutulog. Gumalaw ka, kahit kaunti lang, para kay Sarah. Isang himala ang naganap sa gitna ng katahimikan. Ang dulo ng hintuturo ni Roberto ay bahagyang kumutitap, tila isang munting alitap-tap sa gitna ng dilim. Napahinto si Sarah. Ang kaniyang hininga ay naging mabilis. Sir? Sir Roberto, gumalaw po ba kayo? Ang kaniyang boses ay puno ng pananabik at takot na baka guni-guni lang niya ito. Muling pinilit ni Roberto. Sa pagkakataong ito, ang kaniyang daliri ay bahagyang tumiklop at naramdaman ang balat ni Sarah. Isang maliit na tagumpay, ngunit sapat na upang magdulot ng luha sa mga mata ng dalaga. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang taong nakakita ng liwanag sa dulo ng mahabang tunnel. Salamat sa Diyos. Salamat po. Ang hikbi ni Sarah ay naging isang tawa ng kagalakan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi at ipinagpatuloy ang pagmamasahe ng may higit na sigla.
Ilang oras ang lumipas habang natutulog si Roberto sa kanyang pagkukunwari. Nagsimulang maglinis si Sarah sa mga sulok ng silid na matagal nang hindi nagagalaw. Inakyat niya ang maliit na hagdan para punasan ang mga librong nakapatong sa mataas na shelf malapit sa kisame. Doon, sa likod ng isang makapal na libro tungkol sa arkitektura, may nakita siyang isang maliit na itim na bagay. Ito ay isang camera, isang maliit at sopistikadong device na giisado bilang bahagi ng disenyo ng shelf. Ito ang camera na ipinalagay ni Roberto bago ang kaniyang aksidente dahil noon pa man ay may hinala na siya sa mga transaksyon sa kumpanya. Ngunit dahil sa kaniyang kalagayan, nakalimutan na ng lahat ang tungkol dito. Kinuha ito ni Sarah nang may pagtataka. Ang device ay may maliit na pulang ilaw na paminsan-minsang kumukurap. Isang tanda na ito ay gumagana pa rin at nagre-record ng lahat ng nangyayari sa loob ng silid. Ano ito? Bakit may camera dito? Bulong ni Sarah sa kanyang sarili. Hawak niya ang device. Tinitingnang mabuti ang lens na tila sumasalamin sa lahat ng dumi at katotohanang naganap sa kwartong iyon. Sa kanyang isipan, mabilis na nagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Ang mga lihim na pag-uusap ni Dorothy, ang mga gamot na pinalitan, ang lahat ng pang-aabuso, posibleng ang lahat ng iyon ay nakunan ng maliit na makinang ito. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ito ang ebidensyang kailangan nila. Ito ang susi para mailigtas si Roberto. Ngunit ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog na bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang pinto ay marahas na bumukas at doon ay nakatayo si Dorothy. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala at ang kanyang mga mata ay agad na napako sa kamay ni Sarah. Sarah, anong ginagawa mo dyan sa itaas? At anong hawak mo? Ang boses ni Dorothy ay tila isang malamig na talim na tumama sa leeg ni Sarah. Wala nang pagkakataon para itago ang device. Ang bawat tibok ng puso ni Roberto ay tila tumigil habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Ang lihim na pag-asa ay tila muling nanganib na mamatay bago pa man ito tuluyang sumibol. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging bato. Nakatayo si Sarah sa ibabaw ng maliit na hagdan. Hawak ang malamig na itim na kamera habang sa pintuan ay nakatayo si Dorothy. Ang mga mata nito ay nanlilisik tila isang ahas na handang manukaw. Sa ilalim ng kumot, ang kamao ni Roberto ay pilit na kumukuyom, nakikipaglaban sa sariling katawan upang magising at ipagtanggol ang babaeng nakataya, ang buhay para sa kanya. Tinatanong kita, Sarah. Ang boses ni Dorothy ay mababa, ngunit puno ng lason, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kama. Ano iyang hawak mo? At bakit nangingialam ka sa mga gamit ng asawa ko? Mabilis na gumana ang isip ni Sarah. Kung malalaman ni Dorothy na isa itong camera na nagre-record ng kanilang mga kasalanan, hindi lang siya ang mawawalan ng trabaho, maaring mamatay silang dalawa ni Roberto. Itinago niya ang kaba at pilit na ngumiti. Isang nangiting nanginginig, ngunit may halong paggalang. Pasensya na po, Ma'am Dorothy, sagot ni Sarah. Ang kanyang tinig ay mahinahon habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Naglilinis po kasi ako ng mga alikabok sa itaas. Nakita ko po itong maliit na orasan o kung ano man po ito. Mukhang sira na po dahil madilim na ang screen at puro alikabok. Baka po kasi malanghap ni Sir Roberto. Huminto si Dorothy at matalim na pinagmasdan ang bagay sa kamay ni Sarah. Hindi madaling mapansin na ito ay isang camera dahil sa disenyo nitong tila isang mamahaling paperweight na itim. Ang pulang ilaw ay biglang namatay, isang himala o marahil ay naubusan na ng baterya. Hinablot ni Dorothy ang bagay mula kay Sarah at tiningnan ito ng maigi. Pagkaraan ng ilang segundo, inihagis niya ito nang marahas sa basurahan na nasa gilid ng kama. Wala akong pakialam sa mga basurang itinatago ng lalaking iyan noon.
Inis na wika ni Dorothy, sabay pamewang. At huwag kang mag-imbento ng mga gawain, Sarah. Hindi kita binabayaran para maglinis ng mga aklat. Ang gusto ko, linisin mo ang buong kwartong ito dahil bukas, darating na ang mga bisita para sa party namin ni Enrico. Gusto kong makita nila na inaalagaan ko ng mabuti ang asawa ko. Yumuko si Sarah, ang puso niya ay tila nakawala sa isang higanteng hawla. Opo, ma'am, susundin ko po. Ngunit hindi pa tapos ang kalbaryo. Pumasok si Doña Esmeralda mula sa pasilyo. Ang mukha nito ay namumula sa galit at may hawak na isang bukas na kahon ng alahas. Dorothy! Nawawala ang kwintas kong brilyante. Sigaw ng matanda. Ang tinig ay tila basag na kampana. Lumingon siya at ang kaniyang tingin ay nag-apoy ng dumapo kay Sarah. Ikaw! Ikaw lang ang bagong tao rito. Nasaan ang kwintas ko? Nagulat si Sarah. Po? Wala po akong kinukuhang kwintas, ma'am. Hindi po ako umaalis sa kwartong ito mula pa kaninang umaga. Sinungaling! Walang babalang itinaas ni Doña Esmeralda ang kaniyang kamay at dumapo ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Sarah. Ang tunog ng palad sa muka ay pumailan lang sa buong silid. Napabagsak si Sarah sa sahig. Ang kaniyang pisngi ay mabilis na namula at pumutok ang kaniyang labi. Mama, tama na iyan, wika ni Dorothy. Ngunit ang kaniyang tono ay walang pag-aalala, kundi puno ng tagumpay. Ito na ang hinihintay niyang dahilan para palayasin ng nurse na alam niyang nakakaabala sa kanilang mga plano. Nakita niyo na, Mama? Iyan ang napapala natin sa pagpapatuloy ng mga taong galing sa squatter. Walang utang na loob. Ma'am, parang awa niyo na po. Hindi po ako magnanakaw. Higbi ni Sarah, nakaluhod habang pinupunasan ang dugong umaagos mula sa kaniyang labi. Kailangan ko po ng trabaho para sa gamot ng lumayas ka sa pamamahay ko. Bulyaw ni Doña Esmeralda, pinandilata ng mga mata si Sarah. Iligpit mo ang mga gamit mo ngayon din, kundi tatawag ako ng pulis para ipakaladkad ka. Wala kang kwentang nurse, magnanakaw pa. Habang pinapanood ni Roberto ang lahat mula sa kaniyang hinihigaan, ang kaniyang kaluluwa ay pinupunit ng galit. Nakikita niya ang pagluha ni Sarah, ang babaeng walang ibang ginawa, kundi bigyan siya ng dignidad. Ngayon ay dinudurog at kinukutya. Gusto niyang bumangon. Gusto niyang sakalin si Dorothy at ang ina nito hanggang sa maubos ang kanilang paghinga. Ngunit hindi pa sapat ang kaniyang lakas. Ang tanging nagawa niya ay ang lumuha ng isang tahimik na patak mula sa kaniyang kaliwang mata. Kinuha ni Sarah ang kaniyang maliit na bag. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Bago siya tuluyang lumabas, nilingon niya si Roberto. Sa gitna ng kaniyang pighati, napansin niya ang isang luha sa mata ng lalaki. Isang ngangiting puno ng sakit at pagpapaalam ang isinukli ni Sarah. Lalaban po kayo, sir. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo. Bulong niya sa hangin bago tuluyang isinara ang pinto. Iniwan ang silid na muling binalot ng matinding kadiliman at kasamaan. Nang masigurong mag-isa na lamang siya, dahan-dahang binuksan ni Roberto ang kaniyang mga mata. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, ang kaniyang paningin ay malinaw. Ang kaniyang mga mata ay hindi na patay. Sila ay nag-aapoy sa matinding puot at determinasyon. Ang laro ng pagkukunwari ay malapit nang matapos at ang oras ng paniningil ay magsisimula na. Ang buhos ng ulan sa labas ng mansyon ay tila pag-iyak ng langit sa kawalang katarungan. Si Sarah, bitbit ang kanyang maliit na bag, at ang isang pusong sugatan ay naglalakad sa gitna ng malamig at madilim na kalsada. Ang kanyang uniforme ay basang-basa, habang ang kanyang labi ay patuloy na kumikirot mula sa sampal ng kasakiman. Wala siyang masilungan. Ang masakit pa, paano niya ipapaliwanag sa kanyang sarili at sa alaalang iniwan ng kanyang ama na ginawa niya ang lahat ng tama, ngunit sa huli, siya pa rin ang pinarusahan? Sa loob ng mansyon,
Ang katahimikan sa silid ni Roberto ay hindi na katahimikan ng isang patay, kundi ng isang nag-aabang na mandaragit. Nang marinig niya ang malakas na pagtawa ni Dorothy sa kabilang silid at ang pagpila ng mga bisita sa ibaba para sa isang gabi ng pagpapanggap, nag-umpisa ang unang malaking hakbang ng bilyonaryo. Gamit ang lahat ng enerhiyang naipon niya mula sa mga nakaw na masahe ni Sarah, pinilit ni Roberto na igalaw ang kaniyang kanang braso. Mabigat, masakit, tila may libu-libong karayom na nakatusok sa kaniyang mga kalamnan. Subalit ang imahe ng luhaan at dugwa ang mukha ni Sarah ang nagsilbing panggatong sa kaniyang determinasyon. Dahan-dahan, naabot ng kaniyang mga nanginginig na daliri ang ilalim ng kaniyang kama kung saan nakatago ang isang sikretong compartment na siya lamang ang nakakaalam. Mula roon, nakuha niya ang isang maliit at manipis na earpiece at isang device na kasing laki ng barya, isang emergency communicator na hindi kasama sa mga gamit na kinumpiska ni Dorothy matapos ang aksidente. Ikinabit niya ang earpiece at pinindot ang nag-iisang button. Ilang segundo ang lumipas bago may sumagot mula sa kabilang linya. Sir Roberto? Diyos ko, Sir Roberto, ikaw ba yan? Ang boses ay kay Mateo, ang kanyang pinakamatapat na assistant at pinuno ng seguridad na tinanggal ni Dorothy nang walang sapat na dahilan, linggo, bago mangyari ang aksidente. Mateo, ang boses ni Roberto ay paos, tila galing sa ilalim ng lupa, sapagkat ito ang unang beses na siya ay nagsalita nang higit sa isang bulong sa loob ng maraming buwan. Ako ito. Nakikinig ka ba? Sir, buhay po kayo. Sabi ni Ma'am Dorothy ay tuluyan na kayong naging gulay at bawal dalawin. Nasaan po kayo? Ano pong kailangan niyong gawin ko? Ang tinig ni Mateo ay puno ng emosyon, isang halong kagalakan at galit dahil sa panlilinlang na naganap. Makinig kang mabuti, Mateo. Wala tayong maraming oras. Sagot ni Roberto habang pinipigilan ang kanyang hininga upang hindi marinig sa labas. Si Dorothy at si Enrico, sila ang nagplano ng lahat. Gusto kong alamin mo ang bawat detalye ng nangyari sa sasakyan ko. Gusto ko ng matibay na ebidensya bago sumapit ang anibersaryo ng kumpanya. Nakasimula na po ako, sir. Mabilis na tugon ni Mateo. Nakuha ko ang CCTV sa garahe bago pa man burahin ng mga tauhan ni Enrico. Siya mismo ang nagputol ng brake lines ng kotse niyo, sir. May video ako. Hinihintay ko lang ang pagkakataon na maiparating ito sa inyo nang hindi nahahalata ng inyong asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Roberto. Kaya pala nagmamadali sila, isip niya. Ngunit may mas mahalagang bagay na bumabagabag sa kanyang dibdib, isang utang na loob na hindi maaaring bayaran ng ginto. Mateo, may isa pa akong kailangan mong gawin at ito ay napaka-importante. Nag-iba ang tono ni Roberto, naging mas malambot ngunit puno ng utos. Hanapin mo ang nurse na nag-alaga sa akin, si Sarah. Pinaalis siya ni Dorothy ngayong gabi ng walang laban. Siguraduhin mong ligtas siya at idaan mo sa bangko. Ipadala mo sa kanya ang isang halaga na sapat para hindi na niya kailangang umiyak para sa pera. Ngunit gawin mo itong anonymous. Huwag mong sasabihin na galing sa akin. Masusunod, sir. Hahanapin ko po siya ngayon din. Nang maputol ang linya, dahan-dahang itinago muli ni Roberto ang device. Nakaramdam siya ng matinding pagod, subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang bigat na dala ng pagkukulang kay Sarah ay unti-unting gumaan. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, alam niyang sa hindi kalayuan, ang hustisya ay nagsisimula ng bumangon. Samantala, sa isang masikip at tumutulong kwarto sa labas ng syudad, nakaupo si Sarah habang nanginginig sa lamig. Pinupunasan niya ang kanyang buhok nang may kumatok sa kanyang pinto. Isang estrangherong naka-uniforme ng delivery ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope bago mabilis na umalis sa gitna ng ulan. Nang buksan ni Sarah ang envelope, bumagsak ang kaniyang mga luha.
Puno ito ng pera, malaking halaga na higit pa sa inaasahan niya para makapag-umpisa muli at mabayaran ang utang ng kaniyang yumaong ama. Sa loob, may isang maliit na puting papel na may nakasulat na isang simpleng mensahe. Ipagpatuloy mo ang paglaban. May nakakakita sa iyong kabutihan sa gitna ng dilim. Niyakap ni Sarah ang pera at umiyak ng umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya pinabayaan ng kalangitan. At sa ilalim ng parehong ulan, sa loob ng isang ginintuang kulungan, isang lalaki ang naghahanda para sa isang giyerang walang pangingimi. Ang sikat ng araw ay tila hindi makapasok sa malamig na aura ng mansyon. Lumipas ang 3 araw mula nang palayasin si Sarah at ang kalagayan ni Roberto sa paningin ng lahat ay tila biglang lumala. Hindi niya ginagalaw ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay ginawa niyang mababaw at kahit ang mga paboritong pabango ni Dorothy ay hindi nagdudulot ng anumang reaksyon. Nakatayo si Dorothy sa paanan ng kama, ang kanyang muka ay salamin ng inis at pagkaasar habang pinagmamasdan ang naghihingalong asawa. Sa tabi niya ay ang bagong nurse, isang babaeng nakataas ang kilay, hindi marunong magpunas ng maayos at mas inaatupag ang pag-check sa kanyang cellphone kaysa sa pasyente. Ma'am, hindi po siya makalunok ng gamot. Kapag pinilit ko po, baka mabulunan at mamatay ng maaga. Walang pakialam na ulat ng bagong nurse habang ipinapatong ang platito ng gamot sa tabi. "Eh di wag mong painumin," bulyaw ni Dorothy. Ang boses ay matalim, pero hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi natatapos ang party at hindi nakukuha ni Enrico ang huling pirma sa board of directors. Kailangan natin ng nurse na nakakaalam kung paano patagalin ang buhay ng basurang ito kahit ilang araw pa. Umikot ang mga mata ni Dorothy bago marahas na kinuha ang kaniyang telepono. Wala siyang choice. Ang mga doktor ay nagbigay ng babala na ang biglaang paghina ni Roberto ay dahil sa kakulangan ng tamang pag-aalaga. Kung mamamatay si Roberto bago maisalin ang lahat ng shares, mapupunta ang malaking bahagi ng yaman sa charity fund ayon sa lumang testamento. Kinaumagahan, isang pamilyar na anino ang naglakad pabalik sa mansyon. Si Sarah. Ang kaniyang hakbang ay mas magaan ngayon at kahit may kaunting pasapa sa kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tinawagan siya mismo ng ahensya matapos magwala ni Dorothy na ibalik ang tanga, ngunit matiyagang nurse, sa anumang halaga. Nang buksan ni Sarah ang pinto ng silid, isang matinding kirot ang sumaksak sa kaniyang dibdib. Ang kwarto ay amoy kulob. Ang mga kumot ni Roberto ay hindi naayos, at ang muka ng lalaki ay tila nawalan ng lahat ng kulay. Mabilis niyang ibinaba ang kaniyang bag at agad na lumapit sa kama. "Sir Roberto," bulong niya, ang kaniyang tinig ay nanginginig sa halong lungkot at galit sa kapabayaan na nangyari. "Nandito na po ako. Pasensya na po at natagalan ako." Kumuha siya ng malinis na basang tuwalya at nagsimulang punaasan ang mukha ni Roberto. Sa sandaling dumapo ang malambot na tela at ang may init na kamay ni Sarah sa kaniyang balat, isang matinding alon ng emosyon ang humampas sa loob ni Roberto. Gusto niyang imulat ang kaniyang mga mata. Gusto niyang hawakan ang kamay ng dalaga at sabihing, "Huwag kang umiyak. Nagpapanggap lang ako para mailigtas tayong dalawa." Ngunit kailangan niyang magpigil. Isang maling galaw at masisira ang lahat ng plano. Habang maingat na inilalagay ni Sarah ang mga bagong unan, hindi niya napigilang magsalita. Tila kinakausap ang isang kaibigan sa gitna ng desyerto. "Sana po hindi kayo sumuko, sir," wika ni Sarah. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kaniyang mga mata. "Noong pinalayas nila ako, akala ko katapusan na ng lahat. Pero may isang taong nagpadala ng tulong. Hindi ko siya kilala, pero ipinaramdam niya sa akin na may kabutihan pa sa mundong ito." Huminto siya sandali at tiningnan ang walang kibo na mukha ni Roberto.
Hinawakan niya ang kamay nito at sa pagkakataong ito, hindi niya pinigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naisip ko po kayo agad nang makatanggap ako ng tulong na yon. Patuloy niya, ang boses ay isang malambot na bulong na tila kanta ng kalungkutan at pag-ibig. Dahil para sa akin, kayo ang simbolo ng taong kailangang iligtas. Alam ko pong marami ang nagsasabing wala na kayong silbi, pero para sa akin, ang presensya niyo ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sir Roberto, natutunan ko na pong pahalagahan ang kaluluwa niyo. Kung pwede ko lang po ibigay ang buhay ko para gumaling kayo, matagal ko na pong ginawa. Ang mga salitang iyon, mga salitang iniluwal mula sa isang dalisay at hindi makasariling puso, ay tumagos sa pinakailalim ng pagkatao ni Roberto. Sa buong buhay niya, minahal siya dahil sa kanyang pera, sa kanyang kapangyarihan. Ngunit ang babaeng ito, na nakita lamang siya sa kanyang pinakawalang kwentang anyo, ay minahal ang kanyang kaluluwa. Hindi na napigilan ni Roberto. Sa gitna ng pagkukunwari, hinigpitan niya ng bahagya ang kaniyang hawak sa mga daliri ni Sarah. Isang maliit at sinadyang pagpisil. Napatigil si Sarah. Nanlaki ang kanyang mga mata at napasinghap siya sa gulat. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay ang mukha ni Roberto. Ang lalaki ay nananatiling nakapikit. Ngunit ang kamay nito ay nakahawak sa kanya ng may lakas na hindi kayang gawin ng isang taong paralisado. Bago pa man makapagsalita si Sarah, bumukas ng malakas ang pinto. Si Enrico ay pumasok na may dalang baso ng alak. Ang mukha nito ay madilim at puno ng hinala. Mabilis na binawi ni Roberto ang kanyang lakas, ibinalik ang kanyang kamay sa pagiging patay at walang buhay. Ano yon? Tanong ni Enrico. Ang kanyang malamig na tingin ay nagpapalipat-lipat kay Sarah at sa kamay ni Roberto. Bakit parang gulat na gulat ka, Nars? May nakita ka bang multo? May tinatago ba kayong dalawa sa loob ng kwartong ito? Ang paligid ay biglang nag-iba. Tila naging isang bitag kung saan ang bawat maling sagot ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Ang bawat segundo ay tila naging yelo sa loob ng silid. Nakatayo si Enrico sa pintuan. Hawak ang kanyang baso ng alak tulad ng isang haring nagbabantay sa kaniyang nasasakupan, habang ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na nakatutok kay Sarah. Nilamon ni Sarah ang kaba sa kanyang lalamunan. Pilit niyang pinanatili ang kanyang ekspresyon na inosente at puno ng profesionalismo, kahit na ang kanyang puso ay nagkakarera sa loob ng kanyang dibdib matapos maramdaman ang mahigpit na pagpisil ni Roberto. Wala po, Sir Enrico. Sagot ni Sarah. Mabilis na ibinaba ang kamay ni Roberto at kumuha ng malinis na basahan. Nagulat lang po ako dahil biglang nahulog ang thermometer sa sahig. Nag-alala po ako baka nabasag at kumalat ang asoge. Tiningnan ni Enrico ang sahig malapit sa paanan ni Sarah. Wala siyang nakita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pumasok si Dorothy mula sa pasilyo. Ang mukha nito ay balisa. Enrico, ano bang ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. May problema tayo sa ilang shares na hawak ng board. Pabulong ngunit may diing wika ni Dorothy. Sabay hila sa braso ng lalaki palayo sa kama. Nilingon ni Enrico si Roberto na tila walang malay na nakahiga. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Dorothy. Ang lahat ng problema natin, lalo na ang pinakamalaking pabigat sa kwartong ito, ay malapit nang matapos. Bukas sa party, titiyakin kong siya na ang mismong hihiling na wakasan na natin ang kanyang paghihirap. Nang umalis ang dalawa, bumagsak ang balikat ni Sarah sa sobrang ginhawa. Ngunit ang kanyang isip ay nagtatanong. Tiningnan niyang muli si Roberto. Totoo ba ang naramdaman niya? O isa lamang itong muscle spasm ng isang taong malapit ng mamatay? Gusto niyang umasa, ngunit ang takot ay mas nangingibabaw. Pagsapit ng gabi, ang hangin sa mansyon ay naging mas tahimik kaysa sa karaniwan. Isang katahimikan na laging sinusundan ng unos.
Naghahanda si Sarah ng mga gamot ni Roberto sa maliit na lamesa nang mapansin niya si Dorothy na muling pumasok. Ngayon ay may dalang isang maliit na baso ng tubig at isang kakaibang puting kapsula. Ako na ang magpapainom sa asawa ko ngayon, Sarah. Malamig na utos ni Dorothy. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin nang direkta sa nurse. Bumaba ka muna. Mag-asikaso ka sa kusina. Pero ma'am, kailangan ko pong bantayan kung malulunok niya ng maayos ang gamot. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Bulyaw ni Dorothy. Ang kaniyang kamay na may hawak na kapsula ay bahagyang nanginig sa inis. Ito ay isang espesyal na bitamina mula sa doktor niya. Ako ang asawa, kaya ako ang may karapatang gumawa nito. Lumabas ka na. Wala nang nagawa si Sarah. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya maiwasang sulyapan ng baso. Ang tubig sa loob nito ay hindi malinaw. Meron itong bahagyang kulay na hindi niya maipaliwanag. Sumikip ang kaniyang dibdib. Ang instinct niya bilang isang nurse ay sumisigaw ng panganib. Naiwang mag-isa si Roberto kasama ang babaeng handang pumatay para sa pera. Naramdaman niya ang malamig na daliri ni Dorothy na pilit binubuksan ng kanyang bibig. Huwag kang mag-alala, Roberto. Bulong ni Dorothy. Ang tinig ay tila ahas na sumisitsit. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pagkatapos mong inumin ito, babagsak ang blood pressure mo at titigil na ang puso mo habang natutulog. Walang makakapansin. Isang natural causes lang ang ilalagay sa death certificate. At bukas sa party, ako ay magiging isang magandang byuda na magmamana ng lahat. Dinampi ni Dorothy ang gilid ng baso sa mga labi ni Roberto. Ang lason ay ilang milimetro na lamang ang layo. Ang isip ni Roberto ay nag-aapoy. Kung iinumin niya ito, mamamatay siya at mawawalan ng saysay ang lahat. Kung hindi niya bubuksan ang kanyang bibig, malalaman ni Dorothy na may kakayahan siyang lumaban at baka gumamit ito ng mas marahas na paraan. Oras na ba? Tanong ni Roberto sa kanyang sarili. Kailangan ko na bang bumangon ngayon at tapusin ang laro? Ngunit bago pa man dumaloy ang lason sa kanyang lalamunan, isang malakas na kalabog ang naganap sa pintuan. Pumasok si Sarah, hingal na hingal. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki. Ma'am Dorothy, tumatawag po si Doña Esmeralda. Nahulog po siya sa hagdan sa ibaba, sigaw ni Sarah. Nagulat si Dorothy na bitawan ang baso sa kama, natapon ang lasong tubig sa kumot malapit sa mukha ni Roberto. Ano? Si Mama? Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid nang hindi na lumilingon. Nang makalabas si Dorothy, mabilis na isinara ni Sarah ang pinto. Wala siyang pakialam kung nagsinungaling siya at nag-imbento ng kwento. Agad siyang kumuha ng dry towel at pinunasan ng kumot. Inilalayo ang basang bahagi sa balat ni Roberto. Kinuha niya ang nahulog na kapsula mula sa sahig at binalot ito sa isang tissue. Inilagay ito ng maingat sa kanyang bulsa. Wala pong nangyari sa mama niya, sir. Umiiyak na bulong ni Sarah habang chinecheck ang pulso ni Roberto. Patawad po dahil nagsinungaling ako. Pero alam ko pong hindi bitamina ang ipapainom niya sa inyo. Hindi ko po hahayaang saktan nila kayo. Hindi po habang nandito ako. Sa gitna ng kanyang pighati, napansin ni Sarah ang isang luha na umagos mula sa nakapikit na mata ni Roberto. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng labis na pasasalamat. Si Sarah, ang babaeng itinuring na alipin ng kanyang pamilya, ay siyang nagligtas sa kanyang buhay sa ikalawang pagkakataon. Ang bawat hakbang sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na padyak ng tadhana. Ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng liwanag, kundi isang malamig na anino para sa gabi ng pagdiriwang. Ngayong araw ang anibersaryo ng kumpanya, ang gabing binalak ni Dorothy na maging huling kabanata ng kaniyang pagiging asawa at ang simula ng kaniyang ganap na paghahari sa yaman ng mga sterling. Sa loob ng silid,
Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at hairspray. Pinapanood ni Roberto mula sa kaniyang hinihigaan si Dorothy na nagsusuot ng isang mahabang pulang damit na tila kulay ng sariwang dugo. Ang bawat kislap ng brilyante sa kanyang leeg ay tila isang pangungutya sa bawat luhang ibinuhos ni Sarah. "Sarah, ayusin mo ang suot ni Roberto," utos ni Dorothy habang tinitingnan ang kaniyang sarili sa salamin. "Gusto kong magmukha siyang kagalang-galang sa harap ng mga investors kahit na alam nating lahat na wala na siyang laman ng utak. Dapat ay magmukha siyang tao sa wheelchair na yan. Iyan ang huling silbi niya sa akin." Dahan-dahang lumapit si Sarah kay Roberto. Hawak niya ang isang formal na Amerikana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding awa para sa lalaking ituturing na dekorasyon lamang sa sarili nitong party. Habang isinusuot ni Sarah ang Amerikana kay Roberto, bahagya siyang yumuko at bumulong sa malapit sa tainga ng lalaki. "Sir, nandito lang po ako sa tabi niyo." Mahinang wika ni Sarah. Ang kaniyang hininga ay mainit sa balat ni Roberto. "Huwag po kayong matakot. Ano man ang mangyari sa labas, hinding-hindi ko po bibitawan ang wheelchair niyo. Sabay po tayong lalabas sa impyernong ito." Naramdaman ni Roberto ang tapang sa tinig ni Sarah. Ito ang kaisa-isang lakas na kailangan niya. Sa ilalim ng kaniyang suot na polo, sa loob ng kaniyang manggas, ay nakatago ang isang maliit na flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensyang nakalap nila ni Mateo. Ang mga video mula sa lihim na kamera, ang mga dokumento ng pekeng transaksyon ni Enrico, at ang pag-amin ni Dorothy sa balak niyang pagpatay. Dinala na si Roberto sa malaking ballroom ng mansyon. Ang paligid ay puno ng mga taong nakasuot ng nagniningning na mga damit, mga tawa na tila mga basag na kristal, at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana. Nakaupo si Roberto sa kaniyang wheelchair sa gitna ng entablado, tila isang hari na nawalan ng kaharian, habang si Dorothy ay nakatayo sa kaniyang tabi. Suot ang kaniyang pinakamagandang maskara ng pighati at katatagan. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula ni Dorothy. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Sterling Corporation. Ipinagdiriwang din natin ang katatagan ng aking asawa, si Roberto." Nagkaroon ng mahinang palakpakan. Napansin ni Roberto sa dulo ng silid si Mateo, na nakatayo malapit sa control room ng mga malalaking screen, naghihintay ng kanyang hudyat. Isang tingin lang ang kailangan, at ang buong katotohanan ay sasabog sa harap ng lahat. Dahil sa kaniyang kalagayan, patuloy ni Dorothy, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Roberto na tila isang mapagmahal na asawa. Nagpasya si Roberto na ipagkatiwala sa akin ang lahat. "Ngayong gabi, nais kong ipaalam sa inyong lahat ang isang napakahalagang desisyon." Ang lahat ay tumahimik. Ang tunog ng bawat segundong lumilipas sa malaking orasan sa dingding ay tila isang hatol ng kamatayan. Inilabas ni Dorothy ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong may pekeng pirma ni Roberto. "Sa harap ninyong lahat, bilang kaniyang asawa at katuwang, opisyal nang inilipat ni Roberto Sterling ang lahat ng kaniyang shares, ari-arian, at kapangyarihan sa aking pangalan. Mula sa sandaling ito, ako na ang tatayo bilang bagong pinuno ng imperyong ito." Ang mga tao ay nagbulungan. May mga nagulat, may mga pumalakpak, ngunit para kay Roberto, ito na ang huling mitya. Nakita niya ang mapang-uring na ngiti ni Enrico sa gilid ng entablado, tila nananalo sa isang maduming laro. Tumingin si Roberto kay Sarah na nasa likod niya. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng dalaga, ang kaniyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa wheelchair. Ito na ang oras. Ang lahat ng pasakit, ang lahat ng luhang ibinuhos ni Sarah, at ang lahat ng insultong kaniyang tinanggap ay magtatapos na sa gabing ito. Ang bawat palakpak sa loob ng ballroom ay tila mga kuko na kumakalos sa balat ng katotohanan. Si Dorothy ay nakatayo sa entablado,
Ang kaniyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay habang hawak niya ang pekeng dokumento ng paglipat ng yaman. Sa tabi niya, si Enrico ay nakangiti ng palihim, naghihintay na lamang na matapos ang seremonya upang tuluyang maangkin ang lahat ng pinaghirapan ni Roberto. Ngunit ang tagumpay ng kasamaan ay laging may hangganan. Mula sa kanyang wheelchair, habang lahat ng mata ay nakatutok kay Dorothy, gumawa si Roberto ng isang simpleng senyas. Ibinuka niya ang kanyang kanang kamay, 3 beses itong binuksan at isinara. Ito ang senyas na matagal nang hinihintay ni Mateo mula sa control room. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Ang mga bisita ay nagulat at nag-umpisang magbulungan. Anong nangyayari? Bakit nawalan ng ilaw? Bulyaw ni Dorothy. Ang kaniyang boses na kanina'y puno ng kumpiyansa ngayon ay may bahid ng kaba. Enrico, ayusin mo ang linya! Bago pa man makakilos si Enrico, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagningning. Hindi ang logo ng Sterling Corp ang lumabas, kundi isang video. Isa itong kuha mula sa lihim na kamera sa loob ng silid ni Roberto. Sa screen, malinaw na nakita ng lahat ang mukha ni Dorothy, hindi nakasuot ng maskara ng isang mapagmahal na asawa, kundi ang mukha ng isang demonyo. Inaasahan mo bang magpapakasakit ako sa pag-aalaga sa isang lalaking hindi man lang makatayo para yakapin ako? You're just a vegetable now. Ang boses ni Dorothy sa video ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napasinghap ang lahat ng mga bisita. May mga nagtakip ng bibig, habang ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Namutla si Dorothy. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Habang hawak ang mga dokumento, nagbago ang eksena sa screen. Ngayon ay kasama na niya si Enrico. Isang aksidente lang ang kailangan, Enrico. Isang aksidente na magtatapos sa lahat ng ingay sa bahay na ito. Ang plano ng pagpatay ay malinaw na narinig ng lahat ng board of directors, pati na ng mga miyembro ng press na imbitado sa party. Ang bulungan ay naging ingay ng galit at pagkadismaya. Hindi iyan totoo. Sigaw ni Dorothy. Ang kaniyang boses ay basag na, pilit na tinatakpan ng mikropono. Isa itong paninira. Isang AI na ginawa para siraan ako. Ngunit ang huling video ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga depensa. Ito ang kuha kung saan hawak ni Dorothy ang baso ng may lason, pilit na ipinapainom kay Roberto bago dumating si Sarah. At matapos ang video, ang pinto ng ballroom ay malakas na bumukas. Pumasok ang mga pulis, pinangungunahan ng isang investigador na matagal nang nakikipag-ugnayan kay Mateo. Dorothy Sterling at Enrico Vargas, kayo ay inaaresto para sa kasong attempted murder at falsification of public documents. Matigas na wika ng pulis. Ang paligid ay naging magulo. Si Doña Esmeralda, na kanina ay nakaupo sa VIP table, ay biglang hinimatay sa sobrang kahihiyan. Si Enrico ay nagtangkang tumakas patungo sa likod ng entablado, ngunit agad siyang hinarang ng mga security guard ni Mateo. Ngunit ang pinakamatinding gulat ay hindi pa natatapos. Mula sa wheelchair na matagal nang naging simbolo ng kanyang kahinaan, dahan-dahang humawak si Roberto sa mga hawakan nito. Ramdam ni Sarah ang paggalaw ng lalaki. Ang mga mata ni Sarah ay nanlaki, hindi makapaniwala sa kaniyang nasasaksihan. Sa harap ng lahat, dahan-dahang tumayo si Roberto Sterling. Ang buong ballroom ay muling binalot ng katahimikan. Walang sino man ang makapagsalita. Si Roberto, ang lalaking pinaniniwala ang lumpo at walang silbi, ay nakatayo ngayon ng matuwid. Ang kanyang mga mata, na dati ay walang buhay, ngayon ay naglalabas ng isang nakakapasong apoy. Ang yaman ay madaling nakawin, mabagal at malamig na wika ni Roberto. Ang kanyang boses ay umabot sa bawat sulok ng silid nang hindi nangangailangan ng mikropono. Ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman mababaon sa dilim. Tumingin siya kay Dorothy
na ngayon ay nakaluhod sa sahig. Ang mamahaling pulang damit ay tila naging isang basahan sa gitna ng kanyang pag-iyak. Binigay ko sa iyo ang buong mundo, Dorothy, patuloy ni Roberto. Ngunit ang pinili mo ay ang laso ng iyong sariling kasakiman. Ngayon, lasapin mo ang pait ng impyernong ginawa mo para sa akin. Bago pa man makapagsalita si Dorothy, isang desperadong galaw ang naganap sa gilid ng entablado. Si Enrico, na nakawala mula sa hawak ng mga gwardiya, ay mabilis na bumunot ng isang maliit na baril na nakatago sa kaniyang coat. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit at kabaliwan. Kung babagsak din lang ako, isasama na kita. Sterling! Sigaw ni Enrico habang tinututok ang baril kay Roberto. Ang oras ay tila huminto. Ang mga bisita ay nagsigawan at sa isang iglap, isang katawan ang mabilis na humarang sa harap ni Roberto. Ang sigaw ng mga bisita ay tila nabalot ng isang makapal na ulap sa pandinig ni Roberto. Ang lahat ng bagay ay gumalaw ng napakabilis. Nang itutok ni Enrico ang baril, walang ibang nasa isip si Roberto kundi ang harapin ang kamatayan ng may dangal. Ngunit bago pa man umabot sa kanya ang bala, isang puting anino ang mabilis na humarang. Si Sarah, ang babaeng hindi kailanman humingi ng kapalit, ang nurse na nanatili sa kanyang tabi nang talikuran siya ng lahat. Ang punglo ay pumunit sa hangin, sinundan ng isang mahinang daing na tumagos sa pinakailalim ng puso ni Roberto. Bumagsak si Sarah, ang kanyang malinis na uniforme ay mabilis na namantsahan ng sariwang dugo na nagmumula sa kanyang kaliwang balikat. Hindi sa dibdib, salamat sa kalangitan, ngunit sapat upang magdulot ng matinding sakit at pagkawala ng malay. Sarah! Sigaw ni Roberto. Ang kanyang boses ay punong-puno ng takot at pagmamahal, isang emosyong matagal na niyang ibinaon. Mabilis siyang lumuhod, hindi alintana ang kirot sa kanyang mga binti mula sa matagal na pagkakaupo. Sinalo niya ang ulo ng dalaga bago pa man ito tumama sa malamig na sahig. Sa kabilang banda, mabilis na kumilos ang mga pulis. Bago pa man makapagpaputok muli si Enrico, isang malakas na paghampas mula sa sandata ng isang pulis ang nagpabagsak sa kanya. Inagaw ang baril at agad siyang pinusasan. Si Dorothy ay nagwawala. Sumisigaw ng mga salitang hindi na maintindihan. Hinihila ang kaniyang buhok habang pilit siyang kinakaladkad palabas ng ballroom kasama ang kaniyang ina. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay ganap ng gumuho, ngunit para kay Roberto, ang buong mundo ay umiikot lamang sa babaeng nasa kaniyang mga bisig. Sarah, gumising ka. Parang awa mo na. Nanginginig ang mga kamay ni Roberto habang pilit na tinatapalan ang sugat sa balikat nito. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Ang mga luha ni Roberto, mga luhang hindi niya ibinuhos para sa pagtataksil ng kaniyang asawa, ay sunod-sunod na pumatak sa pisngi ni Sarah. Ang init ng dugo nito sa kaniyang mga kamay ay isang malupit na paalala ng presyo ng kaniyang pag-aalinlangan. Sana ay tinapos na niya ng maaga ang laro. Sana ay hindi na niya hinayaang maipit si Sarah sa gulong ito. Bahagyang iminulat ni Sarah ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang paghinga ay mababaw, ngunit may isang matamis na ngiti sa kaniyang mga labi nang makita niya ang mukha ni Roberto. Sir. Roberto? Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ligtas na po kayo. Hindi na po sila makakapanakit sa inyo. Huwag kang magsalita. Magtipid ka ng lakas. Hikbi ni Roberto. Ang kaniyang noo ay idinikit sa noo ni Sarah. Bakit mo ginawa yon? Hindi mo dapat isinugal ang buhay mo para sa akin. Dahil? Ipinikit ni Sarah ang kaniyang mga mata. Ang sakit ay unti-unting kumakain sa kaniyang diwa. Dahil kayo po ang kaisa-isang tao na rumespeto sa akin. Nang tuluyang mawalan ng malay si Sarah, naramdaman ni Roberto na tila pinunit ang kaniyang dibdib. Dumating ang mga medik, kinuha si Sarah mula sa kaniyang mga bisig at isinakay sa stretcher.
Sumunod si Roberto, hindi alintana, ang mga nagtatanong na mukha ng mga tao o ang kislap ng mga kamera ng media. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Roberto Sterling. Siya ay isang lalaking desperadong iligtas ang kaisa-isang pusong nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Habang umaandar ang ambulansya palayo sa mansyong puno ng kasalanan, nakaupo si Roberto sa tabi ni Sarah. Hawak ng mahigpit ang malamig na kamay nito. "Huwag mo akong iwan, Sarah." Panalangin niya sa dilim ng gabi. "Utang ko sa iyo ang buhay ko at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng natitirang araw ko. Gumising ka lang." Ang tunog ng sirena ay pumailan lang sa tahimik na kalsada, isang awit ng panganib. Ngunit para kay Roberto, ito ang simula ng kaniyang pangakong walang sino man ang makakasakit muli sa babaeng nag-alay ng kaniyang sariling dugo para sa kaniyang kaligtasan. Lumipas ang 3 linggo mula ng gabi ng trahedya. Ang malaking balita tungkol sa pagbagsak ni Dorothy at ang muling pagbangon ni Roberto Sterling ay matagal nang humupa sa mga pahayagan. Ngunit para kina Roberto at Sarah, ang tunay na buhay ay kababalik lamang. Nasa isang tahimik na rest house sa baybayin ng Batangas, si Roberto. Dito niya piniling dalhin si Sarah pagkatapos nitong ma-discharge sa ospital. Malayo sa maingay na lungsod, malayo sa mga alaala ng mansyong naging bilangguan nilang dalawa. Ang sugat sa balikat ni Sarah ay naghihilom na, ngunit ang mga galos sa kanilang mga puso ay nangangailangan pa ng panahon at pag-ibig. Isang hapon, habang ang araw ay naghahanda, nang lumubog at nagpipinta ng kulay ginto at kahel sa kalangitan, nakaupo si Sarah sa isang silyang yantok sa veranda. Nakatingin siya sa kalmadong alon ng dagat. Wala na ang kanyang lumang uniforme. Suot niya ngayon ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Naramdaman niya ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang mga balikat. Lumingon siya at nakita ang nakangiting mukha ni Roberto. Hindi na ito ang lalaking may matigas at malamig na paningin. Ang mga mata ni Roberto ngayon ay puno ng kapayapaan at isang malalim na pagmamahal. Malamig ang hangin mula sa dagat. "Baka mabinat ka." Malambing na wika ni Roberto habang umuupo sa silya sa tabi ni Sarah. "Okay na po ako, Sir Roberto. Ang totoo nga po, nahihiya na ako sa lahat ng ginagawa niyo para sa akin." Yumuko si Sarah, ang kaniyang mga pisngi ay bahagyang namula. "Hindi niyo na po kailangang mag-abala. Trabaho ko po bilang nurse ang..." Hindi natapos ni Sarah ang kaniyang sasabihin. Dahan-dahang inabot ni Roberto ang kaniyang kamay at maingat na pinisil ito, tulad ng ginawa niya noong nagpapanggap pa siyang nakaratay sa kama. Ngunit ngayon, ang pagpisil na yon ay may kasamang kalayaan. "Sarah, pakiusap. Huwag mo na akong tawaging Sir," wika ni Roberto. Ang kaniyang boses ay tila isang banayad na musika. At hindi trabaho ng isang nurse ang ibuwis ang kanyang buhay para sa isang pasyente. Ang ginawa mo ay sakripisyo ng isang pusong wagas. Tumingin si Sarah sa mga mata ni Roberto at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang bilyonaryo, kundi isang lalaking nag-aalay ng kanyang buong pagkatao. "Gusto kong may ipakita sa iyo," dugtong ni Roberto. May kinuha siyang isang folder mula sa maliit na mesa at inabot ito kay Sarah. Nang buksan ni Sarah ang folder, nakita niya ang mga dokumento ng isang bagong tayong pasilidad, Hospicio de San Jose, itinatag para sa alaala ni Ricardo. Binasa ni Sarah ang pangalan at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Pangalan iyon ng kanyang yumaong ama. "Iyan ang bago kong foundation," paliwanag ni Roberto. "Isang libreng rehabilitation center at ospital para sa mga taong walang pambayad, lalo na para sa mga may sakit na katulad ng ama mo. At gusto kong ikaw ang maging pinuno nito, Sarah. Ibinibigay ko sa iyo ang pamamahala, hindi bilang bayad, kundi dahil ikaw lang ang may pusong karapat-dapat mamuno rito." Bumagsak ang mga luha ni Sarah.
Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha iyon ng labis na kaligayahan at pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit ang folder. Ito ang pangarap niya, ang makatulong sa iba upang walang makaranas ng lungkot na pinagdaanan ng kaniyang pamilya. Maraming salamat, Roberto. Sa unang pagkakataon, binigkas niya ang pangalan nito ng walang anumang titulo. Napangiti si Roberto. Dahan-dahan niyang inilapit ang kaniyang sarili kay Sarah. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho at ang pagmamahal na matagal nilang iningatan sa gitna ng dilim ay tuluyan ng namulaklak sa liwanag. Ipinatong ni Sarah ang kaniyang ulo sa balikat ni Roberto, nakikinig sa tahimik at matatag na tibok ng puso ng lalaki, ang pusong ipinangako niyang aalagaan magpakailanman. Habang pinapanood nila ang tuluyang paglubog ng araw, naramdaman nilang dalawa na ang lahat ng sakit, pagtataksil at luha ng nakaraan ay hinugasan na ng alon. Sila ay handa na para sa isang bagong umaga. Ngunit bago ang tuluyang pagwawakas, may isang huling anino pa ng nakaraan na kailangang harapin ni Sarah, hindi upang maghiganti, kundi upang magpatawad. Ang palengke ng bayan ay puno ng ingay at alingasaw ng isda at gulay. 6 na buwan ang lumipas mula nang makulong si Dorothy at Enrico. Ang Sterling Corp ay muling umusbong, mas malakas, at may mas mabuting layunin sa ilalim ng bagong pamumuno ni Roberto at ng Hospicio de San Jose na pinamamahalaan ni Sarah. Sa gitna ng masikip na pasilyo ng palengke, naglalakad si Sarah. Kasama niya si Roberto na nakasuot lamang ng simpleng polo at maong, malayo sa imahe ng bilyonaryong nagtatago sa mamahaling suit. Namimili sila para sa gaganaping hapunan kasama ang mga pasyente sa foundation. Habang namimili ng kamatis, napansin ni Sarah ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang damit nito ay gusgusin at ang kaniyang buhok ay magulo. Nakayuko ang matanda. Pilit na itinatago ang kaniyang mukha habang namamalimos ng barya sa mga dumadaan. Natigilan si Sarah kahit gaano pa karumi ang mukha ng matanda. Kilala niya ang hugis ng panga nito at ang pares ng mga mata na dati laging puno ng pandidiri. Ito ay si Doña Esmeralda. Ayon sa balita, matapos makumpiska ang lahat ng ari-ariang nakamit nila mula sa pandaraya kay Roberto, ang pamilya ni Dorothy ay lubos na naghirap. Wala nang mga kaibigang mayaman na gustong tumulong sa kanila. Ang ina na dati nagsusuot ng brilyante ay nakadapa ngayon sa lupa. Nakita rin ni Roberto ang matanda. Hinawakan niya ang braso ni Sarah, handa itong ilayo. Huwag mo na siyang pansinin, Sarah. Nakuha na niya ang parusa niya. Ngunit umiling si Sarah. Kahit anong sama niya, Roberto, tao pa rin siya. Hindi ko kayang talikuran ang isang taong naghihirap sa harapan ko. Kung gagawin ko yon, magiging katulad lang din ako nila. Binitawan ni Sarah ang kanyang basket at dahan-dahang lumapit sa matanda. Nang makita ni Doña Esmeralda ang sapatos ni Sarah, unti-unti niyang inangat ang kanyang paningin. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang mamukha ng dalagang minsan niyang sinampal at ipinalayas. Automatikong umatras ang matanda. Tila natatakot na gantihan siya. Wala akong pera. Huwag niyo akong sasaktan. Nanginginig na wika ni Doña Esmeralda. Ang tinig nito ay basag at malayo sa mapagmataas na boses nito noon. Walang sinabing masama si Sarah. Kinuha niya ang isang paper bag na naglalaman ng mga bagong biling tinapay at isang buong inihaw na manok mula sa kanilang pinamili. At maingat na inilapag ito sa tabi ng matanda. Kinuha rin niya ang kanyang wallet at nag-ipit ng ilang libong piso sa ilalim ng tinapay. Para sa inyo po iyan, Doña Esmeralda. Malambot na wika ni Sarah. Kainin niyo po ng maayos. Hindi po ito galing sa galit. Galing po ito sa awa at pagpapatawad. Napaiyak ng malakas ang matanda. Pilit niyang inabot ang kamay ni Sarah upang halikan ito at humingi ng tawad sa lahat ng kasamaang ginawa niya.
Ngunit pinigilan siya ni Sarah. Pinapatawad ko na po kayo. Sana makahanap na rin kayo ng kapayapaan. Huling sabi ni Sarah bago siya tumalikod. Pagbalik ni Sarah kay Roberto, sinalubong siya ng lalaki ng isang mainit at mahigpit na yakap. Ikaw talaga ang pinakamabuting bagay na nangyari sa buhay ko. Bulong ni Roberto sa kanyang tainga. Isang ngiti ang namumutawi sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, dinala ni Roberto si Sarah sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Ito ang lumang bukid kung saan lumaki si Sarah kasama ang kanyang ama. Ang lupang ibinenta nila noon, pambayad ng utang. Ngunit ngayon, malinis at maayos na ang lugar. May itinayong isang maliit, ngunit napakagandang bahay na kahoy sa gitna, napapalibutan ng mga namumulaklak na puno ng mangga. Binili ko ito pabalik para sa iyo, wika ni Roberto habang naglalakad sila sa damuhan. Alam kong dito nagsimula ang lahat ng magaganda mong alaala. At gusto kong dito rin magsimula ang atin. Huminto si Roberto sa ilalim ng pinakamalaking puno ng mangga. Tiningnan niya ng diretso si Sarah sa mga mata. Ang lalaking dati takot magtiwala dahil sa yaman, ngayon ay handang isuko ang lahat. Dahan-dahan, lumuhod si Roberto sa isang tuhod. Napatakip ng bibig si Sarah, ang kanyang mga mata ay muling napuno ng luha. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, inilabas ni Roberto ang isang maliit na kahon ng pelus. Hindi ito ang singsing na inihanda niya noon para kay Dorothy. Ito ay isang simpleng singsing na may maliit na brilyante at perlas, kumakatawan sa luha at katatagan ni Sarah. Sarah, minahal mo ako noong ako ay walang kakayahang gumalaw. Nung ako ay itinuturing na basura ng iba. Nanginginig, ngunit puno ng emosyon ang tinig ni Roberto. Ikaw ang nagbigay ng bagong buhay sa akin. Hahayaan mo ba akong maging asawa mo at pangalagaan ka hanggang sa huling hininga ko? Ang sagot ni Sarah ay hindi mga salita, kundi isang masayang pagtango at isang mahigpit na pagyakap. Sa ilalim ng lilim ng puno, pinagsaluhan nila ang isang pangako ng pag-ibig na sinubok ng apoy at ginawang dalisay ng panahon. 5 taon nang lumipas, ang hangin sa probinsya ng Batangas ay nanatiling sariwa at puno ng pag-asa. Wala na ang mga nakakapasong alaala ng pagtataksil at kasakiman. Ang dating madilim na kabanata sa buhay ni Roberto Sterling ay pinalitan ng isang kwentong isinulat ng tunay na pag-ibig at wagas na katapatan. Ang kasal ni na Roberto at Sarah ay hindi ginanap sa isang marangyang katedral na puno ng mga elitistang nakamaskara ng pekeng ng ngiti. Sa halip, ito ay idinaos sa mismong lilim ng malaking puno ng mangga sa kanilang probinsya. Ang mga panauhin ay hindi mga bilyonaryo, kundi ang mga pasyente, nurse, at kapwa-doktor mula sa Hospicio de San Jose. Naroon din si Mateo, na ngayon ay hindi lamang isang matapat na assistant, kundi isang matalik na kaibigan at ninong ng kanilang hinaharap. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa pinong tela. Naglakad si Sarah sa ibabaw ng luntiang damuhan. Ang kaniyang mukha ay nagliliwanag, walang anumang bakas ng alipin na minsan ay sinampal at pinalayas sa gitna ng ulan. Siya ngayon ang reyna ng isang kahariang hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kalinisan ng puso. Nang marating niya ang dulo ng pasilyo, sinalubong siya ni Roberto na may luhang nangingilid sa mga mata. Hawak ang mga kamay ng dalaga. Dahan-dahang idinampi ni Roberto ang kanyang labi sa noo ni Sarah. Isang halik na sumisimbolo sa paggalang at pag-ibig na nagligtas sa kaniyang buhay. Matapos ang palitan ng mga matatamis na panata, marahang inilagay ni Roberto ang kanyang palad sa sinapupunan ni Sarah, kung saan ligtas na lumalaki ang kanilang unang supling, isang bagong buhay na magmamana ng kanilang mabuting diwa. Nahanap na nga ba nila ang tunay na kapayapaan? Oo, ang kapayapaang yon ay hindi nagmula sa pagkakakulong ni na Dorothy at Enrico o sa pagbagsak at paghihirap ni Doña Esmeralda.
Ang tunay na kapayapaan ay nanggaling sa pagpili ni Sarah na magpatawad. Sa pagbitaw niya sa puot noong araw na inabutan niya ng tinapay, ang matandang nanakit sa kanya, pinutol niya ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanila sa mapait na nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa kasalanan ng iba, kundi ang pagpili na huwag maging alipin ng sariling galit. Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng isang malinaw at malalim na aral. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi kailanman matatagpuan sa dami ng mga bank account o sa mga brilyanteng kumikinang sa dilim. Ang pinakadakilang kayamanan ay ang mga taong nananatili sa ating tabi sa mga panahong tayo ay walang maibigay. Sila ang mga taong nagpapahid ng ating luha kapag hindi natin kayang itaas ang ating sariling mga kamay, at ang mga taong nakikita ang halaga ng ating kaluluwa sa kabila ng pisikal nating kahinaan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nag-iiwan ng kulay kahel na bakas sa kalangitan, nakasandal si Sarah sa dibdib ni Roberto. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, pinagmamasdan ng mga kaibigang masayang nagdiriwang sa paligid nila. Wala na silang kailangang patunayan pa sa mundo. Sila ay kumpleto, buo, at higit sa lahat malaya. Pagsusuri at mensahe. Ang kwentong ito ay hindi lamang nakatuon sa isang paghihiganti. Ito ay isang salamin ng buhay ng maraming pamilya at mag-asawa. Ipinapakita nito ang walang hanggang labanan sa pagitan ng pagiging materyoso at ng pagpapahalaga sa espiritual na kayamanan. Pinatutunayan ng karanasan ni Roberto at Sarah na kahit gaano kalalim ang dilim na dinulot ng mga taong pinagkatiwalaan natin, palaging may isang natatanging liwanag na ipapadala ang tadhana upang tayo ay ibangon. Ang tagumpay ng kanilang pag-ibig ay tagumpay ng bawat taong naniniwala na sa huli, ang katapatan at kabutihan ang palaging mananaig. Candy.